Mr. Catholic now? Sa dinami-dami ng simbahan ngayon, at lahat ay umaangkin na sila ay tunay, and that moral ay nasa Biblia, paano natin malalaman kung anong simbahan ba talaga ang tunay? Mamaya suriin nating mabuti, bago yan sagutin ko muna itong tanong sa akin. May nagsabi sa akin na tunay daw ang kanilang simbahan dahil mababasa sa Biblia ang pangalan ng kanilang simbahan o iglesia. Tama bang batayan ng pagiging tunay ng simbahan dahil lang nabasa sa Biblia? Ang sagot natin ay hindi. Hindi batayan na tunay ang isang simbahan dahil lamang nababasa sa Biblia ang pangalan ng kanilang simbahan, dahil kung ganyan ang ating batayan, lalabas na marami ang tunay, born again. Mababasa sa John chapter 3 verse 3, Iglesia ni Cristo, mababasa sa mga taga-Roma chapter 16 verse 16, Iglesia ng Diyos mababasa sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, Iglesia ng mga panganay mababasa sa Hebreo chapter 12 verse 23, Saksi mababasa sa mga Gawa chapter 5 verse 32. Kaya, hindi iyan ang magiging batayan ng pagiging tunay dahil lalabas na maraming tunay. Alam mo ba kung bakit mababasa ang pangalan ng kanilang iglesia o simbahan sa Biblia? Dahil matagal nang nabuo ang Biblia bago pa man maitayo ang kanilang simbahan, kaya ang kanilang mga tagapagtatag nung nakabasa ng Biblia at doon nila kinuha ang kanilang pangalan at inangkin na sila iyon upang maraming mapaniwala. Bibigyan kita ng halimbawa, ang Iglesia ni Cristo na mababasa sa mga taga-Roma chapter 16 verse 16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Dapat nating malaman na sinulat iyan ni Pablo para sa mga taga-Roma o iglesyang nasa Roma noong unang siglo at hindi para sa Pilipinas. Samantala, ang ENC o Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix, Manalo ay noong 1914 lamang naitayo dito sa Pilipinas at hindi taga-Roma. Noong sinulat iyan noong unang siglo, wala pa sila kaya't hindi para sa kanila ang sulat na iyon. Kaya't walang kinalaman ang talatang iyan sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, nabasa lamang ni Felix Manalo ang nasa Biblia at kinopya ang pangalan upang kapanipaniwala. Kaya't malinaw na hindi porket nabasa sa Biblia ang pangalan ng isang simbahan ay tunay na ito, maaari lamang ginaya sa Biblia ang pangalan sa kanagtayo ng simbahan. Ngayon, suriin natin kung paano natin malalaman kung talagang tunay ang simbahan. Bibigyan kita ng ilang kriteria mamaya. Basahin muna natin ang talata na ating susuriin. Mateo chapter 16 verse 18 to 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Sa talatang iyan, dineklara ng Panginoon ang kanyang pagtatayo ng iglesia o simbahan. Suriin nating maigi at ating hihimay-himayin. Lalagyan ko ng highlight yung sinasabi dyan kung saan ka muna mag-focus. Okay? Tuloy tayo. Sa dinami-dami nila dyan na mga apostol, pinangalanan ng Panginoon si Pedro upang bigyang diin na ang itatayo niyang iglesia, ay may kinalaman kay Pedro. Ang pangalan ni Pedro ay Simon, ngunit sinabi ng Panginoon na tatawagin siyang Cephas na ang kahulugan ay Pedro. Basahin natin sa Juan chapter 1 verse 42. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Ang ibang kahulugan ng salitang Cephas o Pedro ay bato o rock, kaya't kung uunawain natin ang sinabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, maliwanag na si Pedro, bilang bato ay ang pinagtayuan ng Panginoon, ng kanyang simbahan o iglesia. Pakitandaan ang una nating kriteria, itinayo kay Pedro o nasa ibabaw ni Pedro, in short, may kinalaman kay Pedro. Dumako naman tayo sa ating pangalawang kriteria. Sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo ko, nangangahulugang ang Panginoon ang tagapagtatago founder. Pakitandaan ang pangalawang kriteria, ang Panginoon ang founder. Next na tayo, sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Ang aking iglesia, ilan ang itinayo ng Panginoon? Iisa lamang. Hindi niya sinabing itatayo ko ang aking mga iglesia. Pakitandaan, iisa lamang ang itinayo ng ating Panginoon. Pang ilang kriteria na tayo? 4, ituloy natin. Focus ka sa highlight.
Ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya kung uunawain natin. Ang daigdig daw ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa iglesia o simbahan. Kung hindi magtatagumpay ang daigdig ng mga patay, nangangahulugang ito ay walang kamatayan, hindi natatalikod. In short, simula noong naitayo ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay magpapatuloy. Pakitandaan, walang kamatayan ng simbahan o iglesia na tatag ng Panginoon. Noong nagsasalita ang Panginoon na itatayo niya ang kanyang simbahan, nasaang bansa siya noon? Siya ay nasa bayang Israel na muhay, kaya ang kanyang iglesia o simbahan ay sa loob lamang ng Israel na itatag. Pakitandaan ang ikalimang kriteriya, sa bansang Israel na itatag ang simbahan ng Panginoon. Noong nagsasalita ang Panginoon na itatayo niya ang kanyang simbahan, kailan yan? Kailan ba namuhay sa mundo ang Panginoong Hesus? Noong unang siglo, ang unang siglo ay sa pagitan ng 1 AD to 100 AD. Sa makatuwid ang kanyang simbahan ay itinatag noong unang siglo na hindi lalagpas ng 100 AD. At ayon sa Biblia, ang Panginoon ay nagsimulang mangangaral sa edad na 30 years old. Yan ay sa pagitan ng 29 AD to 30 AD. Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, magtatatlong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang magministeryo. Base naman sa mga Bible scholar, 3 taon nangaral ang Panginoong Jesus. Sa makatuwid, 30 years old, nagsimulang mangaral ang Panginoon, 3 taon siyang nangaral, ang kanyang iglesia ay sa pagitan lamang ng 30 AD to 33 AD na itatag. Pakitandaan, na itatag ang kanyang simbahan noong unang siglo, nasa 30 to 33 AD. Recap tayo sa criteria ng tunay na tatag na simbahan ng Panginoon. Number 1, itinayo kay Pedro o nasa ibabaw ni Pedro. Ang simbahan ay may kinalaman sa mga apostol ni Kristo, especially kay Pedro. Number 2, ang Panginoon ang founder. Ang Panginoon lamang ang tagapagtatag, wala ng iba. Number 3, iisa lamang ang itinayo ng ating Panginoon. Hindi maaring lahat ay tunay, meron talagang iisa lamang na tunay na tatag ng Panginoon. Number 4, walang kamatayan ng simbahan o iglesia na tatag ng Panginoon. Simula noong panahon ng Panginoong Hesus hanggang ngayon ay naririto pa rin ang kanyang simbahan. Number 5, sa bansang Israel na itatag ang simbahan ng Panginoon. Nagsimula sa bansang Israel hanggang lumaganap sa buong mundo, hindi maaaring magsimula sa ibang lugar tulad ng Amerika, Pilipinas o kung saan-saan pa, tanging sa bansang Israel lamang na itatag at nagsimula ang kanyang simbahan. Number 6, naitatag ang kanyang simbahan noong unang siglo, sa pagitan ng 30-33 AD, naitatag noon pang unang siglo, hindi lang basta lumitaw ngayong 500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Kung ang simbahan mo ay pasok sa kriteriya natin sa taas, nakakasigurado ka na tunay ang iyong simbahang kinaaniban.